Sinimulan ng House Justice Committee sa patutsada kay Vice President Sara Duterte ang pagpapatuloy ng pagdinig sa impeachment ngayong araw. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, ano ang latest dyan sa hearing? Cheryl, nagsimula na nga ang ikatlong araw ng pagdinig ng House Justice Committee at isa nga sa mga narinig natin dito ay Eddie Wow. Yan ang sinabi ni Manila Representative Joel Chua dahil nga sa pagpepresenta ng Office of the Ombudsman ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara. Nakita kanina sa kanyang clarificatory question kasama nga ang Office of the Ombudsman na walang cash declaration itong si VP Sara, pati na rin ang kanyang asawa ni sa Attorney Manasseh Carpio simula 2019 hanggang 2024. Isa lang din ang ibig sabihin nito kapag walang cash declaration, ibig sabihin niyan ay merong failure to file ng kanilang assets. But isa ring rason dyan ay maaaring may misdeclaration doon nga sa kanyang SALN. So violation din daw yan sa ating konstitusyon. At tinitingnan pa nga nila Cheryl, kung ano pa nga ba yung nakapaloob sa SALN mismo ni VP Sara, pati na rin ang kanyang asawang si Carpio, para nga mapag-usapan pa itong unexplained wealth ni VP Sara. Cheryl. Sino pa yung nakatakdang magbigay ng testimonya laban sa Vice Presidente? Cheryl, bukod nga sa Office of the Ombudsman, asahan din natin mamaya na magbibigay din at ipepresenta ng Securities and Exchange Commission, Anti-Money Laundering Council, pati na rin ang Bureau of Internal Revenue ang mga dokumento na isinabpina ng House Justice Committee para nga din makita yung mga tax of records ni VP Sara. Iginigiit din ni Representative Jervy Luistro na siyang committee chairperson itong Justice Committee na numero nga daw ang pag-uusapan ngayong araw dahil numbers don't lie, magiging malaking aspeto ito para nga doon sa mga ebidensya na nakapaloob doon sa mga alegasyon sa mga reklamong inihain dito sa Kamara. At bukod pa nga doon, Cheryl, makikita rin natin dito mamaya at maririnig natin ang pahayag mismo ni former Senator Sonny Trillanes para din sa unexplained wealth ni VP Sara. Cheryl. Ano pa yung inaasahan ng komite na makukuha mula sa pagdinig ngayong araw, Amy? Cheryl, kung maalala lang din natin, nung nakaraang pagdinig kasi, ang pinag-usapan ay itong sa confidential funds. Ngayon naman ay doon na nga tayo pupunta sa panig naman ng unexplained wealth at sinabi na din ni Representative Jervy Luistro na isang mahalagang aspeto nga ito para doon sa pagpapatibay ng mga ebidensya at makita nga kung ano pa yung mga nakapaloob doon sa alegasyon ng Saballa et al. At Cabrera complaint. So ito yung magpapatibay mismo doon sa mga naihaing reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. At sa mga susunod pang araw, titingnan din natin kung ano pa nga pang mapapag-usapan kasi kung maalala natin, nakapaloob din doon mismo sa mga reklamo, pati yung ugali mismo ni Vice President Sara Duterte. So sa mga susunod na araw or sa sunod na pagdinig, Cheryl, ay magkakaroon din ng talakayan tukol dyan. Wala na ba talaga ang pag-aasang dumalo si VP Sara sa pagdinig? Inaasahan natin na hindi na magpapakita mismo si Vice President Sara Duterte at kanina rin doon sa opening statement ni Committee Chairperson Jervy Luistro na sabi niya rin na dapat nga raw ay magpakita na itong si VP Sara dahil dito na raw yung tamang panahon at tamang lugar para nga maipaliwanag mismo yung mga alegasyon na naihain laban sa kanya. At meron pa nga siyang sinabi na dito mismo sa Kamara nagsisimula ang direksyon at inisyatibo para nga sa mga ganitong pagdinig. Pakinggan pa natin ang kanyang pahayag. Nasa atin ang direksyon at hawak natin ang beat. Ngunit nabanggit din natin na malinaw ang limitasyon ng ating papel sa yugtong ito. Hindi pa ito paghuhusga. Our task at this stage is simply to determine probable cause kung may sapat na batayan upang magpatuloy. As Congressman Benny Abante stated, sisilipin natin kung may usok. Dahil kung may usok, tungkulin nating hanapin kung nasaan ang sunog.
Cheryl, yun nga inaasahan natin, no, na sana nga raw ay magpakita dito si VP Sara, at nabanggit din kanina mismo ni Representative Luistro na sa 100 ebidensyang naipresenta dito mismo sa Kamara ay isa nga lang yung sinagot ni VP Sara na yun ay tungkol doon sa kanyang academic performance, at kinakailangan na nga rin daw bigyan talaga ng eksplanasyon yung mga alegasyon laban sa kanya. Cheryl. May timeline na ba ang House Justice Committee, Amy, kung kailan matatapos yung kanilang investigasyon at maiaakyat sa plenaryo ang impeachment laban kay VP Sara? Hopefully, no, ay matapos na nga itong pagdinig ng House Justice Committee by April 29, dahil yan na lang din yung schedule na nakatakda dito mismo sa Kamara tungkol nga para mapag-usapan, no, yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero kung kakailanganin pa ng mas maraming oras, ay bukas din naman ang House Justice Committee tungkol dyan. At matapos nga yung mga pagdinig, Cheryl, mabanggit ko na lang din, no, ay itataas na nila ito mismo sa plenaryo para magkaroon naman ng plenary debates at buong Kamara na mismo ang mag-uusap tungkol nga dito sa mga reklamong inihain laban kay VP Sara. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.